Puspusan ang isinasagawang pagtugon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pinsalang idinulot ng Bagyong Opong sa mga infrastruktura sa bansa. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Rise and shine, Bernard. Audrey, sa tulong ng pamahalaan, unti-unti nang natutugunan ng mga pangunahing pangangailangan kaugnay ng epekto ng Bagyong Opong sa infrastruktura, partikular sa Masbate. Umabot na sa 31.4 million pesos ang tinatayang halaga ng napinsalang infrastruktura sa lalawigan ng Masbate dahil sa Bagyong Opong. Sa ulat mula kay Governor Richard Go, nasa 2,437 na kabayan ang tuluyang nasira habang 9,006 naman ang bahagyang napinsala. Tinatayang nasa 44,536 na pamilya o katumbas ng 157,849 individual ang epektado sa buong probinsya. Ayon pa sa gobernador, patuloy na nangangailangan ng Masbate ng iba't ibang uri ng tulong tulad ng malinis na tubig, mga generator at non-food items. Kinakailangan din na maibalik ang kuryente at komunikasyon at pagsasagawa ng green operations sa mga kalsada. Gayunman, tiniyak ni Governor Go na sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, unti-unti nang natutugunan ang ilang mahalagang pangailangan. Sa monitoring ng Office of Civil Defense Bicol, umabot na sa 9,966 na pamilya o 40,873 na individual ang nananatili sa mga evacuation centers o tumutuloy sa mga kanilang kamag-anak. Naitala rin ng OCD ang 7 insidente ng pagbaha at isang kaso ng pagguho ng lupa sa Rion. 19 na LGUs naman ang nakaranas ng power interruptions. Mayroon ding 9 na naiulat na nasawi at 15 ang naiulat na nasugatan na kasalukuyang isinasa ilalim sa beripikasyon. Audrey, umabot na sa 48 billion pesos ang naipamahaging food at non-food items ng DSWD, OCD at iba't ibang LGU sa mga lalawigan sa Bicol Region. Sa lagay naman ng trapiko, mabilis ang usad ng mga sakyan sa magkabilang lane ng EDSA Kamuning. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik si Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.